Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayan Makabayan, samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po mga katambay, meron pong inilabas po na statement o pahayag ang kampo ni dating Pangulong Duterte na sa pangunguna po ni Attorney Nicolas Capman mga tambay na ang ating dating Pangulong Duterte ay nakakaranas na po ng sinasabi pong pagiging ulyanin o makakalimutin mga tambay. Natural po yan sa atin. Natural po yan lalo po kung nagkakaedad tayo at syempre po kung meron ka pang karamdaman. Dahil alam naman po natin ang dating Pangulong Duterte ay marami na rin po karamdaman at siya po ay diabetes pa, may diabetic pa ang ating dating Pangulong Duterte. Siyempre po may mga complication. Kung tayo nga na medyo bata-bata ay nakakaranas na rin po ng mga paglimot o nakakalimutan na po natin ang mga bagay-bagay mga kababayan. Ang dating Pangulong Duterte pa na mahigit 80 anyos na mga kababayan at marami pang karamdaman. Pakinggan po natin ang balita mga kababayan at komentuhan po natin. Sidigong. Ito ang iginiit ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-apilan nilang para ipagpaliban ng paglilitis sa mga kasong kinakaharap nito sa ICC. Sa dokumentong inilabas ng ICC, iginiit dito ang nararanasan namanong cognitive deficiencies ng dating Pangulo, kung saan nakakalimutan na umani nito ang mga pangyayari, lugar, petsa at maging ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Ayon sa abogado nito, wala na raw sapat na kakayahan ang dating Pangulong Duterte na humarap at makilahok sa paglilitis at magproseso ng mga impormasyon. Matatandaan na patong-patong na kaso ang kinakaharap ng dating Pangulo kaugnay sa kontrobersyal na pagpapatupad ng war on drugs noong nakaraang administrasyon. Yan po ang katarantaduhan po nangyari sa ating bansa Katarantaduhan po yan Dahil sinasabi po nila patong-patong na kaso raw po ng war on drugs. Ang tanong po natin, may kaso po ba siya sa Pilipinas kung patong-patong? Hindi po ba? Parang insulto po yan Insulto po sa ating judicial. Ibabalita mo na patong-patong ang kaso, lalong-lalo nung ginawa po war on pulburon. Patong-patong ang kaso, pero walang kaso sa Pilipinas na nililitis doon sa patong-patong. Kaya nga po sobrang pamumulitika po ginawa dyan Talaga pong pinagplanuhan at talaga pong pinababagsak po umano ang pamilya Duterte. Yung nangyayari po kay dating Pangulo Duterte, hindi po sana mangyayari sa kanya yan Yung ganyan po na dinadanas niya ngayon, kung hindi po ito sobrang, isa na po stress. Stressful po yan Kahit sabihin mo ang dating Pangulong Duterte ay matatag, malakas ang loob, at talagang nahandyan yung kanyang lumalaban. Pero yung katawan mo humihina. Yung edad mo nadadagdagan. Tapos, stress pa. Malakas makapagpahina ng katawan ang isip pagka ikaw stress. Lalo-lalo yung ginawa sa'yo ng administrasyon nito ng binagoang Pilipinas. Saan ka ba naman nakakita? Isa kang piskal, abogado, dating Pangulo. Buong buhay mo naglingkod ka sa bansang Pilipinas. Tapos, bibigyan ka lang ng isang aresto. Aarestuhin ka. Hindi pa tama ang proseso ng pag-aresto sa'yo. At hindi ka man lang, dinala man lang sa isang korte sa Pilipinas. Kahit nga sa pinakamababang hukuman, kahit sa piskal, hindi ka man lang nakaharap. Nakita niyo po, hindi mo ba iisipin yan? At isa pa, wala kang kaso sa Pilipinas. Pilit ka lang ginawa ng kaso sa ibang bansa. Doon sa sinasabing ICC na yan po'y wala na karapatan sa atin. Hindi po tayo miyembro na niyan. Wala na silang jurisdiction sa ating bansa. Kaya lang po nangyari yan na napunta dyan si dating Pangulong Duterte dahil dinala nila. Sila nagdala. Kaya yung nararanasan ni dating Pangulong Duterte, sila po may kasalanan nun. Ang gobyerno po ngayon ang may kasalanan sa dinadanas ni dating Pangulong Duterte na siya yung humihina, paghina, pati ang kanyang isip ay nanganganib pa
Dahil siyempre po sa pagiging stressful siya eh. Pinalalakas na nga lang ng pamilya ang kanyang kalooban. Kaya nga po hindi po nila to pinababayaan na wala pong pamilya na nakikita at nakakasama kahit papaano sa kakarampot na oras na kanilang pagdalaw. Hindi po ba? Kahit naman po sino, kahit kayo mga katambay, kahit ako, mai-stress ako. Hindi po ba? Lalo-lalo ko ang ginawa sa pagdakip ay kidnapping pa. At ipatapong ka sa ibang bansa. Hindi ka ba ma-stress nun? Ipinatapong ka, walang due process. Di ba? Tapos, kakasuhan ka rin sa International Criminal Court. Ibang klase. Samantala, wala kang kaso sa Pilipinas. Kaya nga katarantaduhan lahat yan eh. Katarantaduhan. You know? Pamumuliti ka ang ginawa nila riyan. Wala kang kaso sa bansa, tapos pipilitin ka magkakaso sa ibang bansa. Ano katarantaduhan yan? At hindi ka pa miyembro. Hindi ka na miyembro niyan. Kaya nga yung galit ng Pilipino sa ginawa na administrasyon ngayon, na may issue ng pulburon, hindi na po mawawala yung galit at sama ng loob na ginawa nila sa dating Pangulo. Hindi na yung pagiging Pangulo niya eh. Ang ikagagalit mo eh. Ang ikagagalit mo, hindi mo man lang siya binigyan ng tamang hustisya. Gusto mo palang ipatapon, dinala mo muna sa hukuman, ipinagpaalam mo na ipatatapon ko ito at hindi ko na pababalikin. Hindi po ba? Dahil mismo sila ayaw na nilang pabalikin. Dahil pinatapon na nga nila umano. Kaya nga nagagalit ang mga Pilipino eh. Yung matitino ha? Yung mga kaliwa, hindi magagalit yan. Tuwan-tuwa yan. Gustong-gusto na nga nilang mamatay yan eh. Yung mga kaliwa na yan. Saka yung mga politiko na nasagasaan yan, mga oligarko na nasagasaan yan. Gustong-gusto nila yan. Hindi po ba? Dahil nga po mga demonyo umano yung mga yan. Hindi po ba? You know, yung mga tao na nakinabang katulad ng normal na tao sa ginawa ni dating Pangulong Duterte, majority na matino na tao nakinabang sa Pilipinas. Pinoprotektahan niya. Di ba? At itong sinasabi na biktima, sila rin ang gumawa sa kanila kung bakit sila nagkaganyan. Dahil ginusto nila yan eh. Ginusto nila maging ganyan sila. Masama. Gusto nila maging masama eh. Pumasok sila sa ganyang bisyo, masama. At nagiging zombie ka pa riyan. Pagka minalas-malas. Hindi po ba? Nagiging gagot, buang ka riyan. Pagka minalas-malas, meron ka pang minumulestya. Di ba? Hino-hold up. Pagka tiyutyugiin mo pa. Kaya wala pong dapat sisihin dito. Tapos ngayon, hindi siya makakaharap sa ICC. Paano nga siya makakaharap sa ICC? Para po umpisahan yung sinasabing mga ebidensya. Di ba? Paano niya ngayon maipagtatanggol ang sarili niya ngayon? Kung siya'y nakakalimot na at nagiging makakalimutin at nagiging ulyani na dahil sa edad. Di ba? Dahil dinadanas po yan ng mga tao katulad po ng mga magulang natin, mga lolo't lola natin na nagiging makakalimutin. Nagiging ulyanin dahil nga sa edad. Lalong-lalo kay dating Pangulong Duterte. Di po ba? Mayroon pa siya sakit. May diabetes pa siya. At kung ano-ano pang masakit niya. Di po ba? Kaya yung ginawa po dito, sobra pong panggigipit. Nakakalungkot lang po. Wag naman po sana may mangyari kay dating Pangulong Duterte na magtuloy-tuloy ang kanyang paghina at yung kanyang karamdaman na hindi natututukan ng kanyang personal doktor sa Pilipinas. At siyempre po, magpapatuloy po yan. Dahil nga po, lalong-lalo na pag may edad ka. May edad ka na. Tapos, kakapiraso lang yung iniikutan mo. At hindi ka pa pamilyar doon sa lugar na yon. Dahil buong buhay mo, nasa Pilipinas ka. Sanay na sanay ka sa tropical weather. Tapos dadaling ka ron sa malamig. Para ka nasa freezer pag lumamig doon. Di ba? Kaya yung ginawa po na administrasyon na ito, matambay, wala pong ibang sisisihin dito. Kung hindi yung Commander-in-Chief. Kung hindi dahil dito sa Commander-in-Chief na sobra pong gahaman
swapang, greedy sa kapangyarihan. Hindi po mangyayari yan sa isang dating Pangulong Duterte. Dahil kung talagang itong Pangulong Bongbong Marcos na ito ay matinong presidente, magkakaganito po ba ang ating bansa? Kung sinasabi po nila na masamang presidente si dating Pangulong Duterte, nagkakaganito ba ang bansa nung panahon siya ay presidente? Sige nga. Nagkakaganito po ba? Talamak? Talamak ang korupsyon? Talamak ang krimen? Ang mga adiktos nagbalikan? Bagsak na ekonomiya? Naghihirap ang tao? Napakamamahal ang bilihin? Nangyari po ba sa atin yan? Na ganyang kalalat, binabaha tayo na parang swimming pool na kay hirap-hirap at kay tagal-tagal mawala. Di po ba? Laganap na laganap ang korupsyon. Hindi natin dinanas yan. Dahil hindi ganyan kakurap ang mga politiko nung panahon niya. Ngayon, kung sasabihin nyo, tama ang ginawa ng isang presidente na nagpatapon ng isang dating pangulo na ngayon ay nag-uulyanin at nagiging makakalimutin. Tingnan nyo po yung ginagawa nilang trabaho ngayon. Kung siya ay tama at magaling, naglaganap ngayon. Di ba? Ang mga pulburon lord, mga smuggler, ibang klase ngayon, mga kriminal. Di po ba? Nagbabali ka na naman yung mga nakamotor, randing and tandem, nang-hold up. Di po ba? Meron ba nun yan? Wala lahat na yan eh. Pati makakaliwa. Nakita nyo makakaliwa ngayon? Kay lakas-lakas na naman nila. Kay iingay. Hindi po ba? Wala na nun yan halos. Malaki na kawalan nila. Di po ba? Grabe. At hindi ganyan magtrabaho ang isang dating Pangulong Duterte. Hindi. Mas pinoprotektahan niya ang Pilipino ngayon. Sino ang pinoprotektahan ngayon ng presidente? Mga politiko, mayayaman, mga pulburon lord, mga smuggler, umano. Yan ang pinoprotektahan. Mga oligarkiya, umano. Nakita nyo po, yung pagkakaiba. Di po ba? Walang nagagawa. Walang mga big project ang nangyayari, pera natin. Nai-spread lang sa kanila. Sila lang ang nakikinabang. Yung mga nasa kapangyarihan ngayon, na mga nagpakademonyo, na korap na politiko. Kaya dito po mga tambay, manggagalaitin na naman ang mga kakaliwa niyan. Lalo-lalo po si Attorney Conti. Hindi po ba? Sasabihin naman yan, gawa-gawa lang ikayan. Hindi kaya nakakalimot. You know, style lang ika nila yan. Hintayin mo. Dito sa mga bumabatikos. Hintayin nyo, tatanda rin kayo. At magkakasakit din kayo. Ano, exempted kayo? Malabo yun. Di ba? Lahat tayo ay magkakasakit. Lahat tayo makakaranas ng paglimot. Di po ba? Kaya dito po sa mga walang konsensya ng mga tao nito, lalong-lalo po sa administrasyon po ngayon, tatanda ka rin. Mr. Ferdinand Marcos Jr., tatanda ka rin at magkakasakit ka rin. Ganyan ang mangyayari rin sa iyo sa nangyayari kay dating Pangulong Duterte. Lahat kayo, pati si Bersamin, yung mga hindi po pwede at walang kakayahang umuwi ang isang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Walang kakayahan ng Pilipinas. Pambihira, magkakasakit din kayo. Hindi kayo exempted sa sakit. Hindi po ba? Ibang klase kayo. Lahat na nakipagsabwatan sa pagkidnap, magkakasakit din kayo. Makakaranas din kayo. Kung ano man ang ginagawa niyong batikos, pangaapi, ginawa nyo kay dating Pangulong Duterte, dadanasin din ninyo yan. Lahat. Kaya ito pong nangyayari kay dating Pangulong Duterte, mga kabayan, sana kahit po siya nakakalimot, ay sana po hindi mapabayaan ang kanyang katawan at kalusugan. Mahirap po yan. Kasi pagka nakakalimot ka na, yan mga komplikasyon na po yan. May mga komplikasyon na po. Hindi po ba? At kailangan po dyan talagang tututukan mo na ng alaga. Paano mo matututukan alagaan ng pamilya? Dumadalaw ka lang, oras lang.
At yung pagkain pa niya, hindi yun ang natutunan niyang pagkain. Hindi po ba? Ibang klase. Tapos, sige, ituloy nyo na, ituloy. Di ba? Kagustuhan nyo yan eh. Kayo may gusto niyan. Dahil lang ipagsabwatan kayo sa makakaliwang grupo, itong gobyerno na ito. May panahon naman niya eh. Panahon nyo ngayon. Nag-aaklas na ang taong bayan. Sa tingin nyo, pag nagtagumpay ang taong bayan, baka hindi lang kulong ang abutin nyo. Hindi po ba? Kung yung Indonesia at Nepal, ibang klase po ang ginagawa nila ron sa mga magnanakaw at korap sa gobyerno. Mababait pa nga ang Pilipino. Hindi po ba? Dahil tumagal pa kayo ng 3 taon. Di ba? Tumagal pa na mahigit 3 taon. Kaya napakababait ng mga Pilipino dahil tumagal pa. Kaya nakita nyo po yon. Kasi systematic po, kaya tumagal eh. Kaya tumagal po ang kanilang korupsyon ng mahigit 3 taon. Systematic. Talagang pinag-isipan. Preparado sila. Nakita nyo po ba may nag-iingay ngayon? Meron po bang nag-iingay ngayon? Pati simbahan. Nakita nyo po bang nagpuprotesta ng korupsyon ng simbahan? Pati ang makakaliwang grupo, nakita nyo po bang pinoprotesta ang isang speaker at ang isang presidente? Sa nangyayari po sa atin ngayon. Sino pinoprotesta nila? Puro, contractors. Galit na galit sila sa contractors. Pero yung napakaraming ninakaw ng mga politiko, hindi sila galit. Nakita nyo po? Yung district engineer, yung sa COA, nangungumisyon lang yan. Ibig sabihin, konti lang din halos ang nakukuha niyan. Ang pinakamarami nakukuha, yung politiko, real talk yun. Di ba? Kaya nga protektado nila isa't isa. Hindi po ba? Ganyan po ka-systematic po ginawa nila. Kaya nga po walang maingay ngayon. Ngayon, may mag-ingay man, pinipili lang po nila yung iingayan nila. Ngayon po, sana po ngayon magtuloy-tuloy na po ang protesta ng tunay na nagmamahal sa taong bayan. Dahil po sa ginagawa po nila sa ating bansa. Ibinabaon po tayo sa utang. Ang ating buwis ay walang pinatutunguhan. Maliban lang po diretso sa kanilang mga bolt, Yung ating buwis, karamihan ay nasa bolt po nila. Wala po sa programa o proyekto na makakatulong sana sa atin. Ganyan po ang nangyayari, systematic. Ikinakalat nila ang buwis natin para sila'y manatili at mapagtakpan lahat ang kanilang anomalya, ang kanilang ginagawang kagaguhan, katarantaduhan sa ating bansa. Ini-spread nilang pera, bigay dito, suhol dito, bigay doon, manahimik kayo, meron kayong monthly. Pati sa social media, babayaran bayad dyan lahat. Basta pagandahin at pabanguhin nyo lang. At lahat ng nagsasabi ng totoo, batikusin ninyo. Bigyan nyo ng problema. Di po ba? Nangyayari naman talaga yon sa mahigit 3 taon. Pati ang mainstream media. Nakita nyo po. Karamihan. Dahil ang may-ari at nagpapatakbo ay isa ring politiko na tinatawag ng Vice President na tambaluslos. Kaya dito po mga tambay, sa sinasabi po, ngayon, totoo po yun. Makatotohanan po yun na nakakalimot ang isang dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang edad. Totoo yan. Dahil nararanasan na po natin. Uulitin ko, hindi lang po tayo, mga magulang natin, mga lolo't lola natin. Dahil ang isang dating Pangulong Duterte ay isa na rin pong lolo at lolo. Baka mahigit pa sa lolo. Dahil meron nagiging lolo, 50 years old, lolo ka na. Baka nga iba, 40 years old pa lang, lolo na eh. Lalo pa ito, mahigit 80 years old na. Di ba? Ibang klase kayo. Wala pong ibang sisisihin dito mga tambay sa nangyayari at dinadanas ng dating Pangulong Duterte ay ang si BBM at ang kanyang mga kasabwat. Siya lang po ang dapat at mananagot at masisisi dahil siya ay Commander-in-Chief. Kung hindi niya po inaprubahan na ito'y itapon at kidnapping pang lumabas sa kanilang investigasyon, nakita ng buong sambayan ng Pilipino at sa buong mundo ang ginawang pag-aresto
na hindi na pinalabas sa Villamor Air Base. Ibang klase at binasahan lang ng warrant of arrest. Cellphone lang po ang dala-dala. Ibang klase kayo. Kaya kung ano man ang mangyari kay dating Pangulong Duterte, wag naman sana, walang ibang sisisihin kung hindi si Bongbong Marcos Jr., mga tambay, at ang mga kasabwat niya. Sila lang po ang sisisihin ng taong bayan sa nangyari kay dating Pangulong Duterte. Dahil kung sinasabi nila, totoo na napakarami daw pong kaso sa kanyang pulburon war, katarantaduhan yun. Dahil tayo may soberenya, may bansa tayo, may sarili tayong judicial. Bakit walang kinaso sa kanya kung siya po'y napakasamang pangulo? Hindi po ba? Kung ikaw ay masamang pangulo at isang damukal ang sinasabing kaso mo, bakit ni isa wala kayo sinampang kaso sa Pilipinas? Hindi po ba kagaguhan ito at pamumulitika lamang? Katarantaduhan ng isang Bongbong Marcos Jr. na ginawa niya sa nagpalibing sa kanyang ama? At tumulong ang anak na si Sara Duterte na siya'y maluklok bilang pangulo? Hindi po ba katarantaduhan at kawalang hiyaan ito po ang tao na hindi marunong tumanaw ng utang na loob? Hindi po ba? Kaya wala pong ibang sisisihin dyan, mga tambay. Kung ano man ang mangyari sa dating Pangulong Duterte at magtuloy-tuloy at sana naman ay wag, mga kabayan, sana naman po ay makarecover ang dating Pangulong Duterte dahil mismo ang kanyang pamilya nagsasabi na talagang sobrang payat na ng dating Pangulong Duterte sa kanyang katandaan. At syempre, yung stress. Iba po kasi ang stress. Madali pong magpabagsak na katawan niyan at syempre isipan. Pinalalakas na lang po syempre ng pamilya Duterte para po ang taong bayan ay hindi po sobrang malungkot. Hindi po tayo masyadong magdamdam na lahat ang nangyayari sa dating Pangulong Duterte ay talagang bumabagsak ang katawan at yun nga sinasabi, nakakalimot na. Natural po yun. Siyempre, ayaw po ng pamilya Duterte, siyempre ang Pilipino. Dahil nga, kung nai-stress si dating Pangulong Duterte, di hamak na nai-stress ang mga Pilipino na nakaranas ng kanyang magandang serbisyo sa ating bansa. Ngayon kasi, never tayo nakaranas 3 taon mahigit ng magandang serbisyo na sinasabi nilang pinakamagaling na presidente sa kasaysayan na si Bongbong Marcos. Nakaranas po ba kayo na magandang serbisyo, mga kabayan? Siguro, yung mga gustong-gustong magkaroon ng swimming pool sa loob ng bahay, yan. Baka tuwan-tuwa po yan, mga kabayan. Yung nagkakaroon ng swimming pool sa loob ng bahay. At siguro, tuwan-tuwa sila, lalong-lalo, pag nakakabili ka, patatas pa lang at carrots, 50 pesos na isang piraso. Ibang klase. Itlog pa nga lang. Magkano na itlog pa lang? Ibang klase. Ipagmamalaki sa'yo, bigas. Wala naman bigas sa inyo. Sa kanila lang meron. Piling-pili pa lugar. Ibang klase itong pamahalaan ito. Muli po mga tambay, maraming salamat po. Siyempre po, isama po natin sa madasal na ang ating dating Pangulong Duterte ay siyempre po ay makarecover. At siyempre po, yung kanya pong pinagdadaanan, yung karamdaman at sakit, ay sana po ay magumaling at maging maayos po ang lahat sa ating dating Pangulong Duterte. Huwag naman po sana may mangyari sa kanya dahil isa lang po ang sisisihin dyan sa lahat na nangyayari sa kanya. Ang isang Pangulo na walang utang na loob, mga kabayan, at sobrang politika dahil sa kagahaman, greedy, swapang sa kapangyarihan umano. Thank you po sa mga sa mga nagbibigay po ng syempre po ng like, share, and subscribe at mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo lahat at sana gusto po na inyong tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. Kila Bay Chichioko, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chedorico Erguisa Jr.,
Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gay at Siena, Tatay Nick ng Canada, at si Ma'am Nancy, at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan. Maraming salamat po sa mga tulong at biyaya na inyo po pinagkakalob. Ingat po kayo mga kabayan, lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga tambay. Sama po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, at lalo po ang ating dating Pangulong Duterte, na sana po ay maingatan siya, lalo po ang kanyang mga karamdaman. Sana po maging maayos at bumalik po ang kanyang kalusugan at makabalik pa po sa ating bansa. At syempre po, yung buhay at lakas ay madugtungan pa po sana. Thank you po. At muli po mga tambay, ganun din po. Yung dasal po natin sa ating mga sarili at pamilya na maingatan din po. Huwag po tayo makalimot. Paalam po mga tambay, sa muli. Bye-bye.